Hi guys, yan. Good morning sa inyong lahat. So, medyo busy ako ngayon. Nag-ayos ako ng energy namin. So, bagong lipat kasi kami sa aming accommodation. So, kailangan kasi may energy doon. Bakit kasi ang puti ng ano ko dito na ano ko? Puti kasi nung ano, ng likod. Kaya ang puti rin ng camera ko. So, yan. Balik tayo doon. No? Bagong lipat kami sa aming accommodation. And dito nga sa Czech Republic, kapag ganito is kayo mag-ayos ng inyong energy and yung inyong gas. So, nag-ayos kami ng energy and gas. Ako lang pala, nag-ayos ako. And yun, may deposit siya every month na tigo 1,000 kami. So, 3,000 ang aming deposit sa aming energy. So, ito naman yung deposit na to. For example, sa isang buwan, hindi namin naubos yung 3,000. Halimbawa, kunyari 2,000 lang yung nagamit namin doon sa month na yun. Pagdating naman ng December is refunded naman siya. So, i-refund po siya kung sakaling may matira. So, mas maganda na mas mataas yung ibigay natin na deposit kapag ganyan. Kasi nga, para iwas yung sa huling taon is magbabayad ka ng, for example, is yung iba is nag-a-add ng halimbawa is 10,000, ganun. Kasi ganyan nga ang nangyayari. Medyo mas mataas yung nagagamit nyo kaysa doon sa nakadeposit sa inyo. So, hindi kasi kagaya dito yan sa atin sa Pilipinas na every month magbabayad ka. For example, ang iyong bill ng kuryente is nasa 1,000 pesos. So, 1,000 lang talaga ibabayad mo. Dito kasi is hindi. Every month sisingilan ka. Halimbawa, kunyari ako, dineclare ko is 3,000 every month. So, every month, 3,000 fix talaga yung babayaran namin. So, every month yun, nakapix siya. And then, kung halimbawa ngayon, kagaya ngayon is June. So, July, 3,000 ulit, August, 3,000. So, malaki o maliit yung magamit namin ng kuryente, 3,000 ang kukunin sa amin. Tapos, at the end of the year, doon lang namin malalaman kung kinulang yung ibinayad namin na 3,000 a month or lumabes. Pag lumabes, ibabalik siya sa amin, refunded sa mismong account ko. So, ganun yung scenario dito sa Czech Republic. And then, same as gas din naman, ang gas yung ginagamit natin sa pagluluto. Iba pa po yung sa heater, iba pa rin yung sa tubig. Yung sa tubig kasi is kasama na doon sa bayad namin sa bahay. And then, yung sa heater naman is generalized, kasama na rin po sa binayad namin sa bahay. Which is, sa iba kong vlogs is nabanggit ko yun na ang bayad namin sa bahay is 16,370. So, sa 16,370 na yun, hindi pa po included doon yung aming yung energy and yung aming gas. So, meron din ako before na nakapag-board ako sa Borno, yung dati ko pong tinirhan. Wala naman kaming bayad sa ganito. So, kasama na siya, included na siya sa aming tinirahan. Pero, before din, nangyari din yun na parang nag-excess yung gamit. For example, nag-excess kayo ng gamit. Kasi may nangyari doon sa amin eh. Nag-excess yung gamit is nagbayad ng almost 25,000 crowns. So, kung halimbawa tatlo kayo nakatira doon sa bahay, nag-excess yung gamit nyo, 25,000 crowns, i-divide mo yung sa tatlo. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na kapag yung deposit ninyo is hindi nakaya or hindi niya na-provide yung enough na gamit nyo. For example nga is sa loob na isang buwan, 3,000 yung iyong nakadeposit sa kanila, yung iyong sisingilin talaga nila sa'yo, whether mahina ang gamit mo or malakas ang gamit mo, 3,000 ang sisingilin nila sa'yo. Pero, for example, nag-exceed ka, naging 5,000 yung nagamit mo ng month na yun. So, mag-a-add po yan sa accession nyo. So, ibig sabihin, sa end of the year, possible kayo na makapagbayad pa ng another amount of money kapag ganun. Kaya tipid-tipid tayo dito sa tubig, sa kuryente, sa gas, and sa heater. Kung hindi naman ginagamit yung mga appliances, is tanggalin natin sa saksak or kaya naman turn off the lights kapag hindi natin siya ginagamit. So, isa to sa way natin to conserve energy. Kasi nga ang mahal ng kuryente at ang mahal din ng gas dito sa Czech Republic. So, ganito talaga yung scenario. So, dun sa mga hindi pa nakakaranas, halimbawa kayo ay under ng inyong company, tapos yung company nyo is meron siya talagang, for example, is free accommodation. So, hindi nyo po ito matatry, hindi nyo siya mararanasan. Pero kung kagaya namin na hindi na siya free accommodation, and then kami na rin ang humanap ng aming sarili na accommodation. So, possible talaga na matry nyo to. And kapag natry nyo to guys, I will assure you na kailangan nyo pumunta doon sa mismong energy. Kumbaga sa atin, parang Meralco. Pupunta kayo doon and then magre-register kayo. So, together with your broker, kung may broker kayo, so kanina may translator ako, yung broker ko. And then, marunong naman din silang mag-English. So, pwede nyo naman siyang i-try kung sakali na mangyari to sa inyo. No? So, yan. Medyo na ano lang ako dito sa aking background kasi puti kasi. Yan.
Sobrang ng puti niya. Guys, ano lang talaga ako ha, tan lang talaga ako, hindi ako maputi. So, hindi ko alam siguro dahil maputi yung background ko or ewan ko bakit nagkaganito. So, yun lang, no? So, in-explain ko lang sa inyo, guys. It happened here in Czech Republic talaga. Doon sa mga hindi nakakaranas at hindi pa nakatry ng ganito, so, huwag kayong huwag kayong magmagaling. Kasi minsan, naiirita ako doon sa mga sa mga nagko-comment. Tapos, alam mo yon yung hindi naman well knowledgeable doon sa bagay na yon. Tapos, parang kung makapag-react is parang, ewan ko, di ko alam ba't may ganun. No, so ganun guys, no, bigay tayo ng tamang information doon sa mga taong nakikinig sa atin. Bigay tayo ng information doon sa mga taong kailangan yung information na pinapakinggan sa atin. So, wag lang tayong for the views. Ibigay natin sa kanila yung mga information na possible na pwede nilang ma-encounter for the next future. Next future. So, anyway, yan. Kakain mo na ako dito. So, dito lang din ako, nagalagal ganun. So, yun lang guys, no? O, di ba sabi ko sa inyo, sa ano lang yun, sa lights lang. O, nag-iiba na yung kulay ko, di ba? Kasi nga tan lang po ako, hindi talaga ako maputi. O, bakit para kung kukunin na yata ni Lord. Bye guys!